Sa gabing ito, inihahandog ng Sunsphere 925 ang alamat ni Lumawig. Ang matandang kwentong ito ay mula sa lalawigang bulubundukin ang Mountain Province na sa Hilagang Luzon. Ayon sa alamat, ang bathala ng kalangitan na si Kabunian ay may 3 anak na pawang lalaki. Si Lumawig ang pangalawang anak, mababait at masisipag ang magkakapatid kaya masaya at matiwasay ang kanilang pamumuhay sa balik kalaunan. Kung ilang araw nang napupuna kong malungkot at walang imik ang ating kapatid na si Lumawig. At wala na siyang ginawa kundi manunghan sa daigdig ng mga Tagalupa. Pati tuloy ang kanyang gawain sa bukid ay napapabayaan na niya. May suliranin marahil si Lumawig. Ang mabuti, pag-uwi natin ay kausapin natin sa Amang Kabunian. Tiyak na matutulungan ni Ama si Lumawig. This program is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Malinamnam na malaki pa! Alright, people of the Philippines, magandang gabi sa inyong lahat. Hello sa mga listeners natin dyan na malamang ay nakikinig. O diba, alangan naman na may TV ka sa radyo mo. Time check, it is already 9:25 p.m. At ngayong gabi, makakasama nyo na naman ang dilag na laging pinapaasa, ngunit magpapaganda pa rin ang gabi ng lahat. This is DJ Pinaasa sa Radyong Pantulaan. At welcome sa ating programang napupuno ng iyakan, tawanan at umaapaw na kilig dito lamang sa istasyon ng Sunsphere 925. And without further ado, simulan na natin ang pakikinig sa dulang serye na pinamagatang Alamat ni Lumawig. So sit back, relax, and enjoy. This is again DJ Pinaasa, wag aalis sa Soundsphere 925. Pinatawag daw po ninyo ako, Amang Kabunian. Gayon nga, Lumawig, sinabi sa akin ng iyong mga kapatid na nito lang huring araw, tila ikaw ay may ligalig at madalas ang iyong pagmamasid sa daigdig ng mga Tagalupa, kaya't maging ang iyong gawain sa bukid ay iyong napapabayaan. Totoo ba yun, Lumawig? Totoo po, Ama. Bakit, Lumawig? Nais ko pong mag-asawa ng isang Tagalupa, Ama. Nais ko pong doon na rin sa lupa manirahan. Papayagan ba ninyo ako, Ama? Kung doon ka liligaya, Lumawig, kung gayon, bumaba ka sa lupa, makabubuti ring dalhin mong lahat ng iyong ari-arian upang may pamana ka sa iyong mga magiging anak. Hayo na, anak. Salamat po, Amang Kabunian. Maraming salamat po. Sa pahintulot at pagpapala ng kanyang bathalang amang si Kabunian, si Lumawig ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng bundok Kalawitan. Mula sa bundok na yon ay kung saan naglalakbay si Lumawig. Marami siyang narating na lugar, ngunit wala kahit isa na nakaakit sa kanya upang doon na manirahan. Hanggang makarating si Lumawig sa Bontok. Nagustuhan niya ang lugar. Habang nagpapahinga siya sa tabi ng bundok ay nakita niya sa di kalayo ang bukid ang 2 babae, magkapatid na namimitas ng sitaw. Kapwa sila maganda. At sino man sa kanila ay hangarin kong maging kabiyak ng dibdib. Alam ko na, ang mabuti ay daanin ko sila sa pagsubok. Pasisikatin ko ng gusto ang araw at titignan ko kung sino sa kanila ang lalo't higit na masipag. Fukan, hindi mo ba napansin? Biglang tumindi ang sikat ng araw. Parang dinadarang na po ang aking balat. Oo nga, ngunit hindi naman ganyan kanina. Akala ko nga'y uulan dahil makulimlim ang langit. Hay, talagang kahit ang panahon ay mapagbiro. Ang init-init talaga, Fukan. Hindi na ako makakatagal pa. Sisilong muna ako. Nagdidilim sa init ng araw ang aking paningin. Sige, doon ka muna sa ilalim ng puno. Pupunuin ko lang ng sitaw itong aking buslo at tayo'y uuwi na. Nalapitan ko iyong naiwan. Siya ang ibig kong mapangasawa. Nakilala kita sa di ko inaasahang pagkakataon. Nakakabigla. Magandang araw sa iyo, magandang binibini. Ha? Sino ka? Ako si Lumawig. Ikaw, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Fukan. Bigyan mo ako ng isang sitaw. Heto,
Ngunit anong gagawin mo sa iisa lamang? Gusto mo bibigyan pa kita? Tama na ito. Masdan mo ang gagawin ko. Ihahampas ko ang isang sitaw na ito sa iyong buslo at Napuno ng sitaw ang buslo ko. Paano nangyari iyon? Hindi yata ako makapaniwala. hindi mo dapat ipagtaka iyon, Fukan. At mula din ngayon, ikaw ay tatawagin na sa pangalang Kayapon. Wala kang karapatang palitan ng pangalan ko. May karapatan ako dahil ikaw ang aking magiging kabiyak ng dibdib. Ako? Hindi naman inaakalang ikaw pala ang makakasama. Ang hanap ko noon, ibang iba sa ngayon. Ika'y dumating sa tamang panahon. Ikaw na ba yung dinalangin ko? Handa kong gawin ang lahat, magkapit. Pinag-isang dibdib nga sina Lumawig at Fukan. At mula noon, si Fukan ay tinawag na nakilala sa pangalang Kayapon. Agad naging muunlad ang pamumuhay ng mag-asawa dahil sa angking kapangyarihan ni Lumawig at dahil din sa kasibagan ni Kayapon. Gayunman, kinaiinisan ni Lumawig ang kanyang bayaw na si Panoy. Tinuruan ni Lumawig ang kalalakihan ng tungkol sa pakikidigma. Ipinagsama sila ni Lumawig sa bundok Inchakig at doon nakadigma nila ang diping sandanga. Kay tibay sa labanan ng mga sandanga. Habang nagtatagal ay lalo silang tumatatag at tumatapang. Marami nang napapatay sa amin. Kailangang umurong kami. Hindi malalagas kaming lahat. Mga kasama, umurong na tayo. Kayang sumunod kay Lumawig, mga kasama. Narito na tayo, kaya lumaban tayo hanggang mamatay. Sundin natin si Panoy mga kasama. Paano pa tayo makakaurong sa ganitong kalagayan? Pagod na tayo. Kaya mamatay na kung mamatay. Sa kauhaw na tayo, tuyong-tuyo ng aking dilat lalamunan. Kung kailangan ninyo ng tubig ngayon din ay bibigyan ko kayo. Mula ngayon, lagi natin susundin si Lumawig. Hoy, si Lumawig! Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang sandali. This program is brought to you by Stress Tubs. Nai-stress ka na ba kakaisip kay crush? Will stress no more. Take Stress Tubs. It helps you fight stress and gives you a healthy-looking skin. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos ng digbaang iyon ay bumalik si Lumawig sa piling ng minamahal niyang si Kayapon. Namuhay sila nga ng masaya at payapa. Ngunit hindi lahat ng relasyon ay perpekto dahil naisip ni Lumawig na sapat ang kanyang ginugol na oras sa lupa. Kaya naisipan niyang bumalik sa langit. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo, Lumawig. Mahal ka namin at sino ang titingin sa amin pag nawala ka? Huwag kang mabahala, Kayapon. Sa pag-alis ko, makakatagpo ka ng bagong asawa. Siya ang titingin sa iyo at sa ating dalawang anak. Ayokong mawalay sa iyong tabi, Lumawig. Huwag ka nang umiyak, Kayapon. Pabahala mo sa akin ang lahat. Ako ang higit na nakababatid kung ano ang makabubuti sa iyo at sa ating dalawang anak. At tandaan mo ito, Kayapon. Sa iyo ang magandang kapalaran hanggang ikaw ay hindi dumadalo o sumasayaw sa isang kanyaw. Pangako mo sa akin, Kayapon, na hindi mo ako susuwayin. Nangangako ako, Lumawig. Di ako dadalo o sasayaw sa isang kanyaw. Sa paglisan ni Lumawig ay hindi lang si Kayapon ang nalungkot. Dahil maging ang mga pinamumunuan ni Lumawig ay labis na nanlumo sa bigla niyang paglisan.
Ngunit hindi nila malilimutan ang mga itinuro ni Lumawig sa kanila. Ang mga ito ang laging nagpapaalala sa kanila upang maging masipag at mapagpasalamat. At doon na nga nagtatapos ang ating dulaang serye for today's video. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento at grabe, talaga namang napakahusay ng mga gumanap na mga characters, di ba? Alright, so time check, it is already 10:05 p.m. This is again your DJ Pinaasa. Maraming salamat sa pakikinig at kita-kita ulit tayo sa susunod na dulaang serye dito lamang sa Soundsphere 925 where stories are brought to you live. Bye-bye!